Hi guys! Welcome back to my channel. Grabe no, ngayon ko talaga nare-realize sobrang bilis ng araw. Dati-rati nag-iintay lang ako ng Pasko, ng bagong taon. Pero ngayon guys, matatapos na yung first quarter ng 2026 as in March 5 na. At sobrang dami nang nangyari, hindi lang sa buhay ko, hindi lang sa pamilya ko, kundi sa buong mundo guys. Akalain mo yun. Hindi man ako ganun ka-updated sa mga nangyayari sa buong mundo, pero alam ko na magulo, nagdudulot ng pangamba, takot, at kung ano-ano pa man sa bawat tao. Kaya dito ko na lang talaga masasabi na hanggat may oras pa tayo guys, hanggat nandito pa tayo sa mundo, i-enjoy natin, kausapin natin yung mga mahal natin sa buhay, kung may chance tayo, pag tayong gumawa ng away, gulo, yung mga sama ng loob natin sa bawat isa, alisin na natin yan kasi hindi natin alam kung hanggang kailan na lang tayo dito. So guys, no hate, just love, okay? Anyways, gusto ko lang naman ikwento kung ano na yung mga happenings sa buhay ko mula nag-start yung March 1 kasi feeling ko yung matutunaw na naman siya ng brain cells ko. Day of February, nasa Hamburg kami kasi in-invite kami yung friend namin in celebration of their wedding. So after na, nag-overnight kami sa friend namin kasi may plano kami nga pumunta sa wet market to buy some fresh fruits, seafoods and all. Same time, sobrang ganda na nung araw dito sa Germany guys. As in, sobrang nakakatuwa, lumabas, gumala. Super thankful lang ako na tapos na yung winter season dito kasi nga uso yung mga flu pag winter season. So, the next day, nagtambal lang kami dito sa bahay. Kaya niluto namin yung mga fresh seafood. Siyempre, tinikman namin yung mga fruits na binili namin. And nag-unboxing kami guys ng bagong shank na nabili namin sa online. Then, inassemble lang ng partner ko. Siyempre, mas magaling siya sa mga ganyan. Ako, moral support lang sa tabi-tabi. Medyo inalabot lang kami ng 2 to 3 hours dito ata guys. Kasi syempre bago siya, kailangan mo talagang tingnan kung para saan yung mga screws, kung para saan yung mga bakal, mga ganyan. Pero yun yung maganda dito sa Germany guys. As in, hindi mo kailangan ng karpentero, hindi mo kailangan ng ibang tao. Magiging super independent ka talaga. As in, ikaw lang at sarili mo ang kasama mo. O kaya kung may partner ka, swerte mo na kasama mo siya. So, Monday, maganda pa din yung araw. At medyo inggitin ko kayo guys. Naka-vacation ulit ako. So, 1 week ako nag-vacation. Kasi nga may dinadala tayo. So, yung vacation leave natin, bago tayo manganak, kailangan ko yung i-consume. So, this year guys, before ako manganak, nasa 15 days yung binigay nila sa akin na vacation leave. So, every month, nag-consume ako ng 5 days para hindi tayo medyo masyadong mapagod sa work natin. Although, naka-beschäftigt kong sparbot naman ako, hindi ako nagtatrabaho kung saan dapat ako magtrabaho, which is vacuum. Kasi nga medyo infectious yung mga patient doon. Medyo kailangan nila ng higher level of care. So, nilipat na ako sa ibang station, which is Tagespflege. And, nung first month ko, kinakaya ko pa ng whole day akong pumasok. Which is sobrang okay naman nung oras kasi 8 a.m. to 4 p.m. Kaso nga lang, sobrang pagod ko talaga nung kasi first trimester ako. So sabi ko, dun sa Frauen Arts ko, hindi ko kaya. So ni-reduce nila yung Arbeitszeit ko. So naging 4 hours na lang. Yun, sobrang suprida naman ako. So medyo sumisipag magtrabaho kasi 4 hours na nga lang. At maganda pa, in-adjust nila 9 a.m. to 1 p.m. na lang. So, sobrang okay na din. So, ayun, gusto ko lang sabihin, naka-vacation ako this week. Tapos next week, may 3 days na lang akong pasok. Tapos may rest pa ako na 3 days na vacation din. Tapos, naka-motor shoots na ako, guys. Grabe. Sobrang ganda talaga. Sobrang efficient. Sobrang masasatisfy ka sa sistema nila pag nagbuntis ang babae dito sa Germany. So, the next day, syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi namin pinapalagpas yung magandang araw. Nagpunta naman kami sa outlet. So, as in, sobrang daming sale, guys. Sabi ko sa inyo. Based sa observation ko, guys, mas nagsisale talaga tong outlet pag hindi sila nag-announce na nakasale sila. O kaya,
meron silang midnight sale. So guys, yung window shopping natin, syempre medyo nagpapudol tayo kasi sobrang sale na. Dami namin na din sapatos para sa family namin. So before 3 p.m. umuwi na din kami guys kasi nga may termin ako dun sa midwife court dun sa Hebame ko dito sa Germany. O ang dapat namin gawin ngayon is yung CTG o yung cardiography, which is i-monitor yung heartbeat ni baby ko nasa normal range pa siya or kaya nag-early labor ako. Then every midwife appointment guys, dito i-check yung body weight mo, yung blood pressure mo, yung urine mo. So far, okay naman yung urine ko mula't simula. Tapos, syempre, kukumustahin ka niya kung kumusta ba yung mga pregnancy push burden mo, kung nag-worsen ba or umu-okay ba. Tapos, i-record niya dun yung sa motor pass mo. So, ayun nga guys. Pag nalaman mo na pregnant ka talaga dito at na breastfeeding ng Prowen Arts mo, bibigyan ka na nila ng motor pass, which is nakalagay doon yung mga appointments mo, mga next mong appointments, mga ginawa sa'yo, yung mga blood test mo, mga diagnostics guys. Sobrang importante yan na nakarecord lahat doon. Saka sobrang importante din guys sa paglalabas ka dito sa Germany, like may pupuntahan ka kahit saan man yan, mag-einkaufen ka man lang or mag-travel ka, kailangan laging nadala-dala mo yung motor pass mo kasi hindi mo alam yung pwedeng mangyari. Kasi ang unang hihingin sa'yo, kunyari nagka-emergency or something, kunyari na-unfall ka, ang unang hihingin talaga nila guys is yung motor pass mo. Kasi bago ka nila galawin, kailangan muna nilang i-check kung may something ka ba sa blood or kung anong weeks na ba ng pregnancy mo, kung ano ba yung mga complications ng pregnancy mo. Nakarecord lahat yun sa motor pass guys. Kaya sobrang importante na laging dala-dala mo siya. So, the next day guys, nagpunta naman kami sa kabilang city which is Kiel kasi mas madami kasing Asiala din doon. So, mas madaming Filipino products. Then, syempre, kunyari window shopping. Pero syempre, pag may nakita ka ng sulit na bilhin, go na guys. Kasi, di mo na yung mababalikan. So, ayun lang naman guys. Gusto ko lang namang i-savor yung time na wala pa yung baby namin. Kasi pag nandiyan na siya, syempre yung time namin sa isa't isa, syempre mas less na kasi nakafocus na kami kay baby. Kumbaga, mas priority na namin si baby. At super excited na kaming makita siya. As in, lagi na pinag-uusapan kung sino kayang kamukha niya, ganyan. Kaya lagi namin siya nilalaro sa tiyan. Sobrang excited na talaga kami. So kaya baby, kung mapanood mo man to sa mga darating na taon, syempre ito yung mga pinagagawa namin ni daddy mo itong mga araw na to. Kasi nga guys, hindi naman sa gusto ko talaga maging vlogger. Gusto ko lang talagang i-save yung mga memories, save yung mga nangyayari bawat araw. Mahilig talaga akong mag-video kasi para mas maliwanag dun sa mga magiging anak ko o dun sa gusto kong kwentuhan yung mga nangyari sa ganito, sa ganyan. So, kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video guys, like daily vlogs, like yung mga real experiences as a Filipino expat living and working here in Germany, so, stay tuned lang kayo. So, bye! Take care guys and see you on the next one!